dear beloved, Boss Mike Cervera. Matindi. O, ito na. Dito na tayo mga kababayan sa kampi-kampihan na. Ito na, oh. Ayan, mga kababayan ko. Sabi rito, oh. Alam nyo na to. Ping Lacson. Ping Lacson. Dilawan. Cielo Magno. Aktivista. Ito naman. Si Toby Chanko. Hindi ko maintindihan siya. Joint force na sa pananaw ang matatalino. Hoy, attorney. Attorney Trixie, magsalita ka na. Kasi si Buangson, hindi naman niya tinalakay ito. Baka naman merong abogado dyan sa inyo na makakapagrepresenta kung totoo yung sinasabi ni Saldico. Tama, mali? Di ba? Oh, meron ba? Meron bang magsasabi sa inyo? Oh, sa parte ninyo ng mga abogado, yung matatalino wag yung mga vlogger. Bukod sa pangit na mga bobo. Sabi nyo, ang gusto kong marinig, hindi yung mga bobo, yung matatalino, tulad ni Attorney Trixie. Matalino yan. Sino pa? Si Panelo. Ayun, wala na akong bilib dyan. Sino pa? Oh, wala na. Wala namang matalino Iisa lang. Attorney Trixie, sige nga talakayin mo nga yung pag-aanilasa mo dito, saan? Sa paglabas ni Saldico? Sige nga. Kininam. Eto na mga kababayan ko. I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion in the BICAM when he could already do that in the NEP? Sabing ganun. Second, why would he veto it? Kita nyo? Second, why would he veto it? Why would he put it under for later release? Kita nyo? Sabi naman ng aktivista, ito na, ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hihintayin pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede na niya isaksak yun sa NEP pa lang. Kita nyo? Sabi naman dito, ni Saldico, best friend ng ninong nyo, best friend ng ninong nyo. Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, nilagay niya na yon sa NEP. Bakit pa naman niya hihintayin yung BICAM para ilagay yung mga project na yan? That doesn't make sense. Grabe, mga kababayan ko, nag-join force, mga kababayan, Di lang yan, mga kababayan ko. Eto, sabi ni Kiko, binara naman si Bato. Nag-post po, si Batong nagtatago. Oy, Bato, pukin ang ina mo. Ay, Sorry, Bato, nagagaya ko lang yung vlogger mo. Bato, sabi mo rito sa post mo, tahimik ang Pinklawans and komunista sa expose ni Saldico. Kasi pambobo nga raw. Si Bato naman, hindi mo ba na-gets? Para sa iyo lang yun, para sa inyo lang yun. Yung sinasabi ni Saldico, hindi bagay sa mga matatalinong tao. Kayo lang yun. Para sa inyo lang yun. Solohin nyo na yan. Sabi, tahimik ang mga Pinklawans and komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time,
prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. Grabe naman mambintang tong si Kalbo. Lumabas ka na nga. Kapag ka ganyan eh. O may tanong ako, ang makakasagot may relo. Kapag ka ba si Bato naging palaka, ano tawag sa kanya? Sige nga. Pag si Bato naging palaka, ano tawag sa kanya? Sabi rito, mga kababayan ko, no, sumagot si Kiko Pangilinan. Grabe ka naman. Grabe ka naman sa karag. Bullfrog, ano? Bobong palaka. Mali. Oo, yan, oo. Palakang Bato. Visit. Ito naman si Palakang Bato. Ito na. Sabi ni Kiko Pangilinan, sinagot si Bato, hindi kami nananahimik, nagmamasid kami at tinitimbang ng gusto kung ano sa paniniwala namin ang pinakamainam, hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikakabuti ng bansa. Responsibilidad namin tiyakin na may saysay ang ingay namin at mauwi ito sa pananagot sa mga nagkasala. Di ba ganyan di si Pangulo? Grabe, no? Mga kababayan ko, tindi ng mga pasabog na yun eh. Oo, matitindi talaga mga kababayan. Oo, kaya lang inabot na tayo ng oras. Paano? Wala pa sa kalahati yung like ko. Pwede ba? Mag-like muna kayo para magtuloy-tuloy tayo. Oo. So, eto na. Eto na ho yung mga may kasalanan. Yan sinasabi ni Kiko Pangilinan, responsibilidad namin tiyakin na may saysay ang ingay. Ingay namin at mauuwi ito sa pagpapanagot sa mga nagkasala. Sino ba yan? Eto, pasok! Berto Bernardo na nakinabang umano sa mga kickback sa maanumalyang flood control project. Sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Probe, sinabi ni Bernardo na pumapalo sa 12% hanggang 25% ang mga hinihinging commitment ng mga mambabatas sa mga proyektong ipinapasok sa taunang budget. 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million. I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Idinawit din niya si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay na humingi umano sa pamamagitan ng isang representative na nasa 12% hanggang 15% na cut. Alaka, oy! Arnold Lopez yung idol mo. Sangkot dito. Salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The sir refers to the husband of Senator Binay. Dawit din sa Senador Jinggoy Estrada na nasa 25% kickback naman ang hiningi sa mga proyekto. Oy, grabe. Tindi mo talaga. Wala kang kadala-dala. Palibasa, napalusot ka ng panahon ni Napoles. At ngayon, eto na naman, kumana ka na naman, boto mesa. Talagang ang lalagyan ng mga pera habang binibilang nila, mesa ng bilyaran na. Ganon katitindi to mga kababayan ko. Ito yung gusto na tubusin ni Sara Duterte. Kung inyong matatandaan mga kababayan ko, tinubos na to ni Rodrigo Duterte. Diba? Yan yun. Anita Hapon, thank you naman. Diba? Yan o. Sweet Dolly Babes, naghiwalay na ba yung dalawa? May bago na ba? Ano na ang latest? Balikan natin ang nakaraan. Si Jinggoy Estrada nasangkot sa PDAP scam. Nasangkot kay Napoles. Nakulong, inabsuelto ni Rodrigo Duterte. At ngayon na naman, nais i-absuelto ng kanyang anak na bobong vice-presidente.
Wala pong iba kung hindi si Sara Duterte. Aba, makakadalawa ka ng Duterte ha. Kung i-absuelda ka ng manunubos ng mga kawatan na tulad ni Sara. Nasa halos 300 million pesos naman ang umano'y commitment kay dating Senate President Cheese Escudero. Ay, isa pa to mga kababayan ko, isa pang sinungaling ito. Ang tindi mo, grabe ka, Cheese Escudero. Para bang sinasabi mong mas mayaman pa ako sa'yo? Yung salin neto katumbas lang ng isang kondo ko. Totoo! Mga kababayan ha, totoo. No. Yung ito, yung salin niya mga kababayan, katumbas lang ng isang kondo ko. Saan ka naman nakakita ng ganun, mga kababayan ko? Magtanong kayo, magkano kondo na 2 bedroom, 68 square meter, diyan po, sa San Juan. Oy, Jinggoy, alam mo yan. Oh, di ba? Putik na yan, ganun ba yan? Tapos mababalitaan natin, mga kababayan ko, puta, nagregalo si Cheese Escudero, 1 million worth na diamond ring kay Heart Evangelista. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Grabe. Sabi ni Bobong Legend, 17 million sa Green Hills. Oh, kita mo? Sabi ko sa iyo eh. Oo. Kung tutusin talaga, mas mayaman pa ako kay Cheese Escudero. Naniniwala ba kayo ron? Di ba? Naniniwala ba kayo ron? Wow. Siraulo na lang mga kababayan maniniwala dyan. No? Na-deliver ni Bernardo. Pinangalanan din ng DPWH si dating Senador Grace Poe sa kickback scheme. Kita nyo, sabi nga ni Amelie Ponce dito, agree Mike, mayaman pa tayo kay Keso ha. Kasi nga siraulo tuloy. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Nakinabang din Alak ka! Sino na lang ang matino rito? Hoy, ang gara! Mr. President, yung mga taong ito na nasasangkot sa gabinete mo, pakicheck. Oo. Pakicheck. sa mga maanumalyang proyekto si dating senador at ngayong Education Secretary Sonny Angara. So wala nang matitira sa mga senador. Mga kababayan, pwede bang maglambing sa inyo? Kung sakali lang kung lahat pala ng mga senador natin na nandyan, maliban sa mga kay Ping Lacson, kung lahat pala sila ay mga nagnanakaw at nai-issue, palit nyo na lang kaming mga vlogger. Baka sakali pa mga kababayan. Kung sakali lang mga kababayan, puro magnanakaw pala yung mga binoto nyong mga senador Baka pwede na napiliin nyo kami sa susunod na halalan. Mga vlogger naman ang ilagay nyo, unahin nyo na si Atty. Claire Castro. Siyempre, isunod nyo ako. Tandaan nyo, hindi tayo magnanakaw mga kababayan. Oo. Hindi tayo magnanakaw dahil masaya na ho ako sa kung ano meron ako. Subukan nyo naman, Subukan nyo naman yung mga totoong nagmamahal talaga sa bayan na to. Hindi man sikat, hindi man katalinuhan na inaakala nyo, pero ang pagsisilbi ay taos sa puso. Sasapat na yon mga kababayan, maniwala kayo. Yung mga batas na sila mismo ang bumubutas, tayo ang magbo-vulcanize nito. Tayo. Di ba? Ganon, mga kababayan ko. Okay ba? Both Bingador straight, yan. Di ba? Si Atty. Claire magiging Senate President. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan ko. Kahit ibigay nyo sa akin yung Blue Ribbon Committee, ituturo ko pa rin si Ping Lacson. Hindi ako gagaya
kay Marcoleta na sabik sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Oh, mga kababayan, meron lang ho akong sa totoo lang ayoko pa ho kayong iwan. Kaya lang talagang kailangan kong umalis. Saglit, babalikan ko kayo. Ano po? Babalik po tayo ng mga alas 5, ha? O alas 6. O, 5 to 7 mga kababayan. Babalik ako. Meron lang ho akong appointment. Ano po? Sa isang importanteng tao, ha? Na nagmamasid din diyan po sa rally-rally na ginagawa ng mga bahala na kayo kung ano tawag nyo. Ha? Oh, paano? Bibitinin ko kayo pero babawi po ako mamaya. Kung napasaya ko po kayo ngayong araw na to, ngayong live na to, mamaya mas masaya yung balik ko. Abangan nyo. Oo, bitin na bitin ho mga kababayan eh. Abangan nyo ho mga kababayan ko. Kasi talagang marami pa akong i-expose eh. Oh, napakarami mga kababayan ha. Marami. So paano mga kababayan? Maraming salamat po sa pagsama. Maraming salamat sa ating mga donors. Our beloved Boss Mike.